Ayaw naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating Facts First episode ngayong araw po ng Miyerkules. Ngayon po ay June 24, 2026. Okay. Pag-usapan po natin yung nangyaring trahedya dyan po sa isang paaralan sa Tacloban kung saan tatlo po yung napatay at hindi yata bababa sa 20 yung wounded dito sa mass shooting na hindi po natin nadidinig. Diba? Kakaiba itong ganitong pangyayari sa konteksto po ng Pilipinas. And bunsod po nito dahil ang mga suspect po rito ay dalawang minor de edad. Isang isang 15-year-old at isang 14-year-old, pareho pong minor. So, quite predictably, nagkakaroon po ngayon ng panawagan para rebisahin o balikan o busisiin muli yung ating Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. And may mga nagde-demand po na ibaba yung minimum age of criminal responsibility. Isa po ito sa mga pag-uusapan natin at ang mga kasama po natin ngayong gabi. Isa po siyang eksperto pagdating po sa criminal justice at saka sa prison reform. Nakabase na po siya sa Amerika pero madalas po yan nasa Pilipinas. I don't know, parang buwan-buwan yata nasa Pilipinas eh. Ngayon nasa Pilipinas siya muli, no? So professor po siya ng criminal justice sa Southern Illinois University, Carbondale. We would like to welcome again to our program si Professor Raymond Narag. Magandang gabi po. And thank you for joining us dito sa Facts First. Magandang gabi, Christian. And ito nga ang aking pangatlong bisita ngayong taon. At ako'y natutuwa na muling maimbitahan dito sa growing popular na outlet na marami kang nare-reach out sa mga kababayan po natin. Sige Prof, una pag-usapan natin ito, no? Kasi hindi to common sa Philippine context, no? Yung mass school shooting. Sa Amerika ang dami ng mga ganyang pangyayari. How do you view this, no? As an academic, as a prison reform advocate, no? Itong nangyari sa Tacloban po. Yeah, this is a very disheartening, nakakaiyak, nakakalungkot, and lalong-lalo na sa konteksto ng Pilipinas na nakakagulat, right? Unang-una, may 3 bata na namatay at marami pang sugatan, and ito ay ginawa sa pamamagitan ng baril and very brazen, and ito rin ay ginawa ng mga minor de edad na kadalasan ay hindi natin nababalitaan sa Pilipinas, though sa amin sa Amerika, madalas itong mangyari. And so, pinag-aralan ko yung ilan sa mga hypothesis na lumulutang kung bakit ito nila ginawa. For example, yung social media exposure, yung access sa baril, yung kawalan ng direksyon sa mga magulang, and iba pang mga reasons like sa university, sa mga school settings, etc. And ang napapansin ko ay may mga similarities nangyayari sa United States. May similarities sa mga recent shootings sa Europe and other countries. Pero very unique din ang discussion sa Pilipinas kasi dito sinisisi nila yung batas na hindi ko nakikita ito sa ibang bansa. Right? So tayo ngayon, we are very much centered into the juvenile justice law that basically look at the manner in which we respond to juvenile crime. Okay, mamaya pag-usapan natin kung meron ba talagang pagkukulang o problema dito sa ating Juvenile Justice and Welfare Act, no? Pero puntahan po natin yung karanasan ng ibang mga bansa, no? In particular United States dahil ang dami na lang ganyang pangyayari, no? Yung mass school shooting. Ano ba yung mga more or less credible na dahilan kung bakit nagagawa ng mga kabataan yung ganito po? Let's talk about the psychology of it. That's right. First, United States, isa sa mga pinakamalaking reasons is yung easy access to guns, right? Especially yung mga rifles or yung automatic rifles that pwedeng magpaputok ng rapid rounds in a few seconds, right? So number one problem ng Amerika is yung easy access to guns.
Yung second is yung mental health, right? Maraming bata na hindi nagkaroon ng magandang adjustment, especially sa kalakaran natin ngayon where social media is so prevalent and hindi sila makapag-adjust sa kanilang social life, right? Very active sila sa social media but in real life, kumbaga awkward sila and minsan hindi sila tanggap sa mga peer groups. So there are a lot of peer rejections and then nagkaroon ng mental health problem and then of course may access sila sa guns. Yung third common reasons is usually yung parental guidance, right? Usually ang mga bata na involved dito, sila yung hindi na monitor ng magulang kung anong kanilang ginagawa online and offline. Hindi alam ng magulang kung kanino sila na-expose and then minsan yung mga magulang pa mismo ang nagmo-model ng violent behavior. So yun yung three major kumbaga common factors na lumulutang: access to guns, mental health, and of course yung lack of parental guidance. So in Of terms course, of operations in a bit, it depende sa lugar, pero usually yun yung pinaka-common, Christian. Okay. Ano naman po yung more or less effective na approach in terms of, let's say, community response, state response sa mga trahedya po na pwede nating mapulot from other countries? Oh yeah. Napakaganda ng tanong na yan, specifically sa United States, alright? Yung ginagawa nila ngayon doon is yung immediate response, emotional response, alright? Lalong-lalo na kapag may mga trahedya na ganito, communities come together, they come for healing sessions. Kasi kung hindi mo yan magamot, it creates trauma na maaaring mag-trigger sa susunod naman. Alright? And yung mga victims ngayon, they might be the one who will become perpetrators into the future. So, yung trauma na kinakailangan ma-address ang number one po dyan. Yung second na ginagawa nila ngayon is building communities together. Kasi dapat titignan natin, why do our young people snap out, right? Why do they take matters into their own hands? Why do they have access to violent thinking patterns, right? Na kumbaga ina-actualize nila. So all of these, makikita natin, pwedeng mong makita na may breakdown sa community, may breakdown sa school, may breakdown sa family, and even sa society in and of itself. So this requires a lot of conversation. Madaling pag-usapan yung mga proposals kasi alam na natin kung ano yung mga proper na solutions. Marami nang nasusulat na dapat na gawin. Pero again, every now and then, it rears its ugly head, right? Kahit nga ang United States, na ang dami ng mga resources na inaalat para dito, mental health, community build-up, it still rears its very ugly head. Opo. Profis, ako naisip dito, no? Perhaps this is also a paradox, eh. Of course, when something like this happens, they are naturally, these incidents are naturally covered by media. Dahil ano siya eh, di ba? Talagang trahedya siya eh. How much of it yung continuous coverage also somehow helps normalize events like this? Kunwari in the context of the US, no? Dahil parang common na yan eh, mass shooting. Talagang trahedya pero hindi na siya ganun ka nakakagulat kumpara dun sa first time, hindi po ba? Pero nga, ang tanong ko, pag yung continuous coverage ng ganyan, no? Meron bang mga pag-aaral for instance o pagsilip na baka naging factor yan na inisip nila, teka, parang nagiging hero pa para sa certain segments of society itong namarel dahil nabully raw kunwari. Tapos parang baka na-encourage siya may iba na gawin din. Is that being looked into? Yeah, definitely. Yan yung tinatawag nating brutalization effect, Christian, na sa sobrang kumbaga heinous na nangyari and then continuous yung coverage, nagkaroon tayo ng vicarious victimization. Tayo mismo na brutalize eh. And if continuous yung coverage, tayo ay nanonormalize natin and we take it as a matter of life, right? A fact of life na naman yan. And come to think of it,
kapag ito ay nagkaroon ng media publicity, nagiging notorious ang isang perpetrator. But sa ibang mga panig ng mundo, it could be considered as popularity, right? Nagiging popular sila at nagiging role model sila. And then pumapasok yung mga copycat, right? Na halimbawa, nangyari ang krimen sa Florida, na-publicized, covered by news. The following week, mayroong incident na nangyari sa California, other side of the United States. Bakit? It's because na-idolize nila yung mga perpetrators. And it could be very possible as well na sa Philippines ngayon, our kids have access to the internet, right? Yung mga pamangkin ko sa Pilipinas, nakikita ko, lagi silang naglalaro ng games. Sino mga kalaro nila? Mga Germans, mga other Europeans, mga Latin Americans, mga United States kids as well, right? And so hindi na lang sila exposed sa communities nila, but they are exposed worldwide, right? And kung magkamali lamang yung kanilang grupo na sasalihan, right? And then they will be exposed to thinking patterns, ika nga, na okay lang gumamit ng violence. Violence is just part of expression, right? That violence is a way to make a name for yourself. And so nagkaroon sila ng idea na pipick up nila, and then they could actualize in their local setting. Of course, many research do suggest that the chance that it will happen is very small. Siguro less than 0.001%. Pero kung 1 million ang exposed at isa lang dyan ang na-radicalize, then it becomes a problem. And then of course, once it becomes a problem, it's highly covered. And then it's highly covered, it becomes part of the cycle that feeds other people into the loop of violence. So yun po yung nangyayari sa atin ngayon, Christian. May isa pa ako naisip na problema rito. No? How big a factor you think is the demonization in the Philippine context of the Juvenile Justice and Welfare Act? Kasi marami lumalabas na misinformation, if not outright politicized disinformation against this law. Sasabihin nila, dahil sa batas na yan, talaga maiisip ng mga kabataan na predisposed to behaviors like this na, teka, pwede naman pala akong pumatay kasi lusot ako sa batas na yan eh. Diba? That's clearly a fake news, diba? That's a piece of fake news. Pero do you see that as a possible factor? Baka nga merong epekto na ganun yung fake news about this piece of legislation. Yes, and that's very unfortunate because the juvenile justice welfare that we provided in the Philippines is very, very progressive, but it makes young people accountable to the delinquencies that they are committing, right? Hindi sila scot-free. Mayroon silang pananagutan. Unfortunately, ever since nung inception nitong batas na ito, mayroong paniniwala na hindi mamatay-matay na itong batas na ito ay very soft on crime and scot-free yung mga bata and hindi sila accountable, right? Ang paniniwala nila kasi sa accountability is yung punishment, yung punitive accountability. This law is actually very strong on accountability. Though yung kanilang definition ng accountability is rehabilitative accountability, right? And yung batas, lalo nung siya ay na-amend, mayroon yung section 20A na nagsasabi na yung mga bata na involved sa serious offense ay mananagot at pwede silang makulong, right? Through voluntary commitment, right? So may ngipin ang batas na ito. Very strong siya on accountability. Pero dahil nga sa success nitong mga detractors, mga fake news peddlers, dumarating sa isip ng mga bata na maaaring makabasa ng mga fake news nito na hindi sila accountable, na hindi sila magkaroon ng punishment, right? And so, tama ka dyan, it feeds to the wrong notion, and then it basically gives them the justification to act out and to commit violent crimes. Kasi akala nila hindi sila mananagot. And then later on, marirealize nila, hindi, may pananagutan naman pala sila.
So yeah, we need to really overcome the fake news. We really need to stop spreading this fake news para sa ganon, yung batas na ito ay talagang magkakaroon ng ngipin. Opo. Tsaka syempre even din, no, miski merong ganong impression na kung makagawa ako ng krimen, lusot ako sa batas na yan, that is clearly fake news, no, sa mga viewers po natin. You still have to cross that threshold, di ba? Yung parang point of no return of committing such a crime, hindi po ba? Hindi simpleng pagnanakaw, hindi simpleng pangungupit, kundi yung heinous crime, di ba? Yung pamatay. Kumbaga, you still have to cross that that Rubicon, so to speak. And yun yung factors na binabanggit nyo kanina. There are many different factors that can influence that. Puntahan po natin yung isa, no, Prof. Yung mga nananawagan na dahil sa mga ganitong pangyayari, dapat i-lower na yung minimum age of criminal responsibility. Yung mga nagsasabi 12 years old, sinasabi na iba 10 years old. Ano po tingin nyo rito? Papakiulit, hindi ko narinig yung last sentence mo. Yung sa ano po, yung mga suggestions on lowering the minimum age of criminal responsibility. Iba gusto gawing 12, iba 10 years old. Ano pong tingin nyo? Yeah, all right. Para sa akin, yung 15 years of age is already very good enough, right? In fact, may mga ibang bansa na 16 pa nga ang kanilang minimum age of criminal responsibility, right? Kaya ako naniniwala na yung 15 years of age, it is because hindi pa fully developed ang brains ng mga batang ito. Research have suggested that hindi nila alam yung tama at mali, hindi pa fully developed yung kanilang executive functioning, and so very limited yung kanilang understanding ng consequences ng kanilang behavior. And makikita mo na lang ito dito sa mga bata na nakapatay. Akala nila wala silang consequences yung kanilang behavior. They are really quite clearly misinformed, right? So hindi pa talaga develop yung kanilang thinking process. Pero yung kagandahan dito sa ating batas na ito ay, kumbaga, hindi ibig sabihin na wala silang criminal liability, wala silang accountability. Mayroon pa rin, right? Though yung accountability nila, tulad ng sinabi ko kanina, is much more rehabilitative, right? Kasi ang goal talaga ng batas na ito is wag maulit yung pangyayari, and at the same time, magiging sufficient warning siya sa iba. Now, kung sakaling magkaroon tayo ng reaksyon na i-lower natin ito to 12 or even make it lower to 10 years old, right? Ano yung mangyayari? First of all, kahit na i-lower mo yan, kung yung causes of criminal behavior, right, ay hindi natin siya na-address, na nabanggit na natin kanina. First is yung family upbringing. Second, yung access to social. Kahit na i-lower mo yan, hindi rin yan maintindihan pa rin ng mga bata. Kasi kumaga deterrence ang theory na gagamitin natin. And when deterrence theory is applied, the assumption is thinking yung criminal na they weigh their behavior based on cost and benefit. But we know that young people have limited or bounded rationality. Hindi pa fully developed yung brains nila. So, kahit na napaka-punitive, kahit na napaka-severe ng penalties, hindi yan maintindihan ng mga bata. And pag hindi yan naintindihan ng mga bata, they will still commit a crime. Now, kapag hinayaan natin yon and we lower the age of criminal liability, then we are going back, we are reverting back to old practices na nangyari before the batas nito. And I still remember those days, right? Na tinutrato natin ng mga bata bilang mga matanda, right? Hulihin natin sila, dadalhin natin sila sa mga jails, right? Hulihin natin sila at mabubulok sila sa loob ng kulungan. And what happens that if we have that punitive accountability at hindi rehabilitative accountability, these kids, right, will simply rot in jail, be exposed to criminogenic tendencies, and they will be worse off, right? Kaya mataas ang recidivism rate natin noon sa mga bata. Balik-balik sila sa kulungan at lalong nagiging
hardcore criminals sila by the time they are 18, 21, 25 years old, and then very, very hardened criminals na sila after that. So para sa mga nananawagan na ibalik ang minimum criminal age of responsibility to 10 or 12, all right? Balikan natin yung pinaggagawa dati natin, right? And balikan natin yung mga panahon that our facilities are overflowing with juveniles that are unreformed, unrehabilitated, and it creates a bigger havoc to our community because now they pose high incidence of public safety. Mm-hmm. Okay. So malinaw yung spirit ng batas, no? Pero pag-usapan po natin yung application. In particular, in terms of rehabilitating itong mga children in conflict with the law. Sa pag-iikot nyo, kasi isa po kayo sa mga talagang very, very active dito sa pagreforma ng ating prison system dito sa Pilipinas. Kumusta ba yung mga bahay pag-asa? Maayos ba yung mga That's a very good question. properly staffed ba yan? Nasusunod ba yung modules o yung standards set by the law to be able to achieve the purpose of rehabilitating a child in conflict with the law? Alright, very good question, Christian, kasi yan yung kadalasan na hindi na napag-uusapan. Ang ganda nga ng batas, pero yung implementation nito ay medyo salat at kulang pa rin. Unbalanced and hindi pantay-pantay ang mga bahay pag-asas natin nationwide. Alright? May napuntahan ako mga bahay pag-asa tulad ng Muntinlupa. Nakapunta ako doon around 2 months ago. Binisita ko. 4 lang yung kanilang kliyente. Pero napakaganda ng kanilang facility. Mayroon silang para sa edukasyon, mayroon sila para sa arts, mayroon sila para sa discipline, mayroon sila para sa health. Napunta rin ako ng ilang beses sa Mulave, sa Quezon City, right? Ang ganda rin ng bahay pag-asa nila doon. Though mas marami yon, around 200 sila nung pumunta ako doon. It's a 5 floors, pero they are very active in educational programming and livelihood and many others. Unfortunately, having said that, mas marami pa rin ang mga bahay pag-asas natin na kulang ang facilities, kulang ang resources, kulang ang personnel, and because of this, very, very limited ang programs. In fact, mayroon pang mga local government units, may mga provinces and cities pa na wala pang bahay pag-asa. And kung walang bahay pag-asa, nakikigamit pa rin sila sa mga jails. Doon sila nakukumit, doon sa mga local city jails na which defeats the bibigyan na lang ng isang selda. Alright. So, again, before natin lait-laitin tong batas na ito, alright, siguro ang mas magandang tignan natin is paano natin isakapatuparan itong batas nito. Because in instances that it works very well, right, nagiging, kumbaga, maganda ang epekto sa mga kabataan. Right? Yung sa mga cities and localities na pansin ko, mas nagiging mababa ang kanilang victimization rate and juvenile offending rate. Ayan. O sige po. Professor Raymond Narag, maraming salamat po. No? It was very, very enlightening and I hope talagang ma-improve natin yung ating response sa mga ganitong insidente. No? And of course, maayos kung ano po yung pagkukulang lalo na sa implementasyon ng batas. Okay? Maraming salamat po. Yan, Professor Raymond. Maraming salamat din sa oras mo. Okay, thank you. Yan po si Professor Raymond Narag na kausap po natin. No? Kasi magandang mas palalimin po yung diskusyon, yung konteksto dito po sa issue. Pero talagang grabe po yung trahedya nangyari na yan. No? Okay. Sige po, yun na po muna, no? Kita-kita po tayo bukas for another episode of our Facts First podcast. Again, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay, tumatangkilik dito po sa ating programa. Ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po sa inyo lahat.